Hi everyone, this is Alvin Villegas, a BSIT student from PUP Paranaque Campus. And ngayon, didiscuss ko yung mga Java OOP problems na ibinigay sa amin ni si Ryan Evangelista, ang aming professor sa BSIT free elective. So, sa program na ito, gagawa tayo ng isang simpleng student quiz performance evaluation gamit ang Java OOP. At dito, mag-input ang user ng pangalan ng estudyante at tatlong quiz scores. Pagkatapos, gagamit tayo ng student class para i-store ang information at i-compute ang average score. Sa huli, ipapakita ng program ang lahat ng quiz scores at ang final average ng estudyante. So, ngayon, pupunta muna tayo sa main class. Yun. So, ito yung part ng program kung saan nagkakaroon ng interactions between the system and the user. Bakit nga ba? Kasi, kung makikita nyo, dito ang system ay nanghihingi ng student name at ang tatlong quiz scores at gamit ang scanner. So, yun. Yung import java.util.scanner. So, ano nga bang purpose nito? So, ang import java.util.scanner, ito yung nangihingi o kumukuha sa user or sa students ng kanilang mga information or data. At hindi dyan nagtatapos. Ito, ang gamit naman nito, itong nasa line 4, ito yung magsisilbing magbabasa nung information or data na makukuha nitong in-import nating scanner mula sa user. So, in that case, makukumpleto yung interaction between the user and the system. So, ngayon, pag nakuha na ng system ang lahat ng inputs, ipapasa naman ito sa ginawa nating student object or student class. At sa huli ng program, ito, tinatawag natin yung display info method para ipakita ang buong result. So in short, ang trabaho ng main class ay mag-collect ng data at ibigay sa student class para doon gagawin ang proseso o processing. So next, pupunta naman tayo sa student class or student object. So ayun, ito naman yung part na nag-handle ng actual data ng estudyante. So sa una, meron itong dalawang fields which is the name and the business course. Dito sa name, ito yung dito mag-i-store yung mga pangalan na inilagay ng user or ng student. While dito naman sa quiz scores, dito ma dito ma-store yung isang array ng tatlong quiz scores. At pangalawa, sa constructor. So ano nga ba yung constructor? Ito yon, yung kabuuan from line 5 to line 7. So sa constructor, dito tinatanggap yung name at yung scores, tapos ini-store sila sa iisang fields ng class. So ito yon, yung tinatawag na fields ng class. So ito, makikita naman natin nakapaloob sa field ng class yung string name, which is yung name, at yung in- integers, which is scores. And next, patlo, meron naman tayong compute average method. So ito, dito naman nagko-compute ng average score. Kino-compute nito ang sum ng lahat ng scores, tapos sinahati sa 3.0 or 3 para maging decimal yung result. So ayun nga, di ba? So pag nakuha na ng student class yung tatlong quiz score na ipinasa or in-input ng user, i-add dito ngayon para makuha yung sum. Ayan, yung sum ng score. Tapos, once na makuha na yung sum ng quiz scores, is i-divide na siya sa 3.0 or 3. At panghuli, meron tayong display info method. So, dito naman, ito yung nag-print ng pangalan ng estudyante, lahat ng quiz scores, at syempre, ang final average galing sa compute average. So, isa-isahin natin to. So, dito, kung makikita nyo, may nilagay akong spacing. So, mamaya makikita nyo sa output kung para saan nga ba yan. Tapos dito, syempre, yung print name, tapos ito yung for loop ng arrays, tapos ito yung ah, yung quiz, quiz number, yung quiz scores, ng tapos dito na yung average. So, dito, kung makikita nyo, mayroong decimal percentage. So, para saan nga ba yan? Kailangan natin to, kasi ito yung format ng decimal integers na magko-call doon sa mga numbers na ini-input ng user or ng student. Kasi kung wala yan, hindi lalabas yan yung quiz 1,
2, and 3. Dito din sa i-input ng user na quiz scores nila. Like, for example, 85, 90, 70, 75, etc. Tapos dito naman, syempre, yung average. Dito na yung compute average, yung total, nung tatlong quiz scores ng user or ng student. So, let's give it as a try. Ayun. So, makita natin dito, enter student name, ito yan, yung nasa main class. So, try natin yung pangalan ko. Ayun. So, next naman is nag-appear yung enter three quiz scores. Yung quiz. Ayan. So, sabihin natin nakakuha tayo sa quiz 1 ng 87, while nakakuha naman tayo sa quiz 2 ng 78, and sa quiz 3 is 90, let's say. Ayun. So, ayan. Ito, yung makikita natin dito is nandito yan siya nanggaling sa student class. So, basically, ito siya. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung spacing, ito yan. Di ba? Napaka-organized ng tignan. Kasi kung wala to, nakadikit tong pangalan ko dito. So, hindi siya organized tignan. Tapos, ayan, yung name ng user. Then, ito yung sabi ko sa inyo kanina, yung decimal integer na function or na format. Ayan, yun. Tapos yun, last average. Ayan, working naman yung code. So, ayan. Thank you guys. Ayun. So, hello guys. Ito yung ating pangalawang Java OOP program, which is yung product sales summary. So basically, gaya nga ng kanina, ito lang din naman yun. Same lang sila ng construction, pero iba lang sila ng magiging output. So ito ang ating main class, at ito ang ating tinatawag na product class. So, try natin kung gagana ang ating code. Ayan, gumana siya. So, una, ilalagay natin yung product name. Sabihin natin, ang aking product ay kangkong chips. Ayan. So, sabihin natin, sa week 1, kumita tayo ng within the minimum wage. Ayan. So, pagdating ng week 2, syempre, unti-unting nakikilala. So, medyo may kaunting pag-angat. At pagdating ng week 3, sabihin natin, parang may other, may mga competencies na tayo. Competencies. Ayun. So, bumaba siya ng 400. Tapos pagdating ng week 4, syempre, since quality naman yung product natin, mas tinangkilig siya. Sabihin natin, kumita tayo ng 1 to 40. Ayan. So, makikita naman natin dito, ito na yung final printout ng binigay natin na info. So, ang ating total monthly sales ay 3,086. Ayun. So, working siya guys. So, next naman natin, ang pangatlong program natin or Java OOP program is Athlete Time Analyzer. So, gaya din ulit ng kanina, ito ang ating main class, habang ito naman ang ating athlete class. So, dito sa main class, ito yung nagkakaroon ng interaction between the user and the system. While dito sa athlete class, ito yung nagsisilbing blueprint or pag-istoran ng data. So, tatry natin guys kung gagana siya. At ayun, gumana ulit siya. So, sabi, enter athlete name. So, ilalagay lang ulit natin yung pangalan natin. Tapos, dito naman, i-enter daw natin yung 5 event times in seconds. So, sabihin natin, sa event 1, na-accomplish natin siya 59 seconds. While, pagdating ng event 2, syempre, medyo na-train naman na. Sabihin natin, na-accomplish natin siya ng 45. Sa event 3 naman, ah sabihin natin, syempre, di ba, practice makes improvement. So, magiging 30 na lang siya. Pagdating ng event 4, syempre, na pag-aralan mo na ng gusto.
So, mas na-accomplish mo siya ng mas mabilis. So, lalagay natin yung 20. At hindi pa pala dyan tapos. Mas ma-accomplish pa natin siya because of our experiences. So, na-accomplish natin siya ng 10. So, ayan. So, kung makikita natin, ang fastest time natin is 10 seconds. Bakit? Kasi ito yung mas less than sa lahat ng event times na input natin. Ayan. So, ganun lang naman siya. At pang-apat natin ay ang book rating collector. So, gaya nga ng mga nabanggit ko mula kanina, ito ang ating main class at ito naman ang ating book class na tinatawag. So, run na natin. Ay, nag siya. So, dito naman, mag-enter tayo ng book title. So, sabihin natin, Harry Potter. Ayan. So, sa rating 1, sabihin natin, medyo nagandahan tayo sa plot. Ayan. So, pagdating ng rating 2, sakto lang. Ayan. Tapos, pagdating ng rating 3, nakulangan lang tayo ng plot. Tapos, pagdating ng rating 4, medyo boring na. Ayun. So, ito yung average rating natin. 3.5. Ayan. So, lastly, ang ating store monthly income report. So, ito pa din yung ating main class. Ito ang ating store class. So, tira natin. Ayan. So, dito, enter lang natin yung ating store name. Sabihin natin, Aling Nena Store. So, yung month 1 income natin, sabihin natin 789. Ang month 2 natin, 689. Ang month 3 is 457. Ang month 4 natin is 254. Ang month 5 is 123. At ang month 6 natin is 1450. Ayan, so ito yung total. Ayan, makikita natin, nag-earn naman lahat. So, basically, ang ating 5 Java OOP is working lahat at wala namang error. So, yun lang. Thank you guys. Thank you for watching and for listening.